Congratulations po sa Maisog, Japan. Alam nyo, nakakatuwa dahil alam ko mga taga-Japan talaga mga workaholic yan at saka ang hirap po ng schedule ng mga yan dahil yung mga pinapasukan nila, mga mahihigpit na mga boss ho ang mga Japanese. And yet, nagbigay po kayo ng oras para po dito sa pagtitipon nito, mapayapang pagtitipon para ilabas ang ating saloobin. Alam nyo, nilait ko kayo nung mga bayarang ensimada vlogger. Sabi daw, kukonti naman daw kayo, hindi naman daw umabot sa libo-libo. Kasi, nilabas po ng SMNI na libo-libong attend. Alam nyo, ako personal po nakita ko po yung video, hindi lamang po kasi siya, iba ho kasi siyempre pag kinuhanan ng SMNI, di ba? Baka sabihin ng iba, camera trick yan o pinapakita lang yung madaming tao, ganyan-ganyan, kaya baka madami. Alam mo na yung mga ganon. Alam nyo, meron ho akong kaibigan na hindi ho siya sa politika, pero nagpunta ho siya dyan sa, discreet ho nagpunta ho siya dyan sa event nyo. At nagpakita ho siya sa akin ng mga picture at saka mga video. Sabi niya sa akin, banat ba ito? At least, first-hand information, nung nakita ko yung dami ng tao. Sabi niya nga sa akin na, tinanong ko kasi, ano ba, kamusta ba? Madami bang tao? Yung totoo yung totoo. Sabi niya sa akin, madaming tao, pero hindi na puno. Kasi masyado daw malaki yung venue. Yun yung sinabi niya sa akin. Pero para sa community, malaki na ho ito, madami na. Kasi nga po, siya ho, sanay ho ito nag-organize ng mga event po sa Japan. Organizer ho ito. Kaya alam niya kung ang tao ay nilalangaw o hindi. So, sinabi niya hindi ho nilangaw at marami hong tao. Gayon pa man, kasi may mga ensimada vlogger na may nakita silang mga bakanting upuan. Sinasabi kagad nila, tingnan nyo na, ang daming bakanting upuan, nilangaw kayo, ganito, ganito. Alam mo, kayong mga ensimada vlogger, ito lang masasabi ko sa inyo. Easy lang. Alam niyo kung bakit? Kung meron mang pupuna na konti ang tao, hindi kayo yun. Bakit kanyo? Kayo nga, nagpa-event sa buong Pilipinas. Mas madami pa yung nagpunta sa Japan. Di ba? Kayo buong Pilipinas na event nyo, kayong mga ensimada vlogger. Ano? Nga. Mas marami pa yung nakatambay kaysa pumunta sa event nyo. So, kung meron man, may karapatan na pumuna, hindi kayo yun. Kayo walang karapatan. Wala kayong moral ascendancy. Wala kayong ganun. Wala kayong right na mamuna ng ibang kapwa dahil yung event nyo nga yung event ninyo na pinagkakakitaan ninyo, di ba, kayong mga vlogger, kunwari, magkakaroon tayo ng event, mamimigay tayo doon, nanghingi kayo, dun sa mga followers nyo, ng sponsorship. Kita nyo, ano nangyari? Nga. Wala naman lang pumunta. Kasi nga, may nagreklamo isang ensimada vlogger, kinatkong daw nung isang babaeng swangit. Yung isang babaeng tinubuan ng ewan ko ba kung ano nangyari do sa pagbumuka nun. Kinatkong yung pera, kaya walang pumunta. Syempre, magbabayad dapat yun ng mga ralista. Wala. Naibulsa. Tuloy nga. Tapos ngayon pupuna kayo sa Japan Maisog. Sa Japan Maisog, alam nyo, para mag-travel po dyan, mahirap po kung para ikaw kunwari nagtatrabaho ka, pupunta ka sa Saitama, malayo. Kasi hindi naman po, baka akala ninyo, yung mga Pilipino, nakapokus lang sa isang lugar. Hindi. Sa Japan, kalat-kalat ang mga Pilipino dyan. Yung mga ibang mga Pilipino, malayo pinanggalingan nila, gumastos sila para makapunta dyan. Diba? Talagang nagkusa sila, naglabas sila ng pera. In other words, organic ho yung pagpunta nila dyan. Kayong mga ensimada vlogger, di ba? Humingi pa kayo ng donasyon, mga ilintik kayo. Pinagkakitaan ninyo yung rally ninyo. Itong Maisog, organic na organic.
mismong mga speaker na nandyan, nagkusa. Di ba? Kusa ho yan. Alam mo, ang ganda nung pagka bitaw ni Madam Loren Badoy, sabi niya, this is not about Marcos versus Duterte. Correct. Matagal na ho natin sinasabi ho ito. Ilabas na natin yung usapan sa Marcos versus Duterte. Hindi ho ganito usapan dito. This is the people against corrupt politicians, against abusive politicians. Yun po ang totoo dito. Hindi ho ito labanan ng dalawang pamilya. Ito po'y laban ng mga Pilipino, mga ordinaryong Pilipino na naiinis na. Dahil dati, umayos na yung kanilang buhay, naging proud Pilipino na sila. Ngayon, kinakatkong ng kamera, ninanakawan kayo ng mga congressman ninyo, mga mayor ninyo, ninanakawan kayo, tinitigil yung mga proyekto, bumalik na naman tayo sa substandard na mga proyekto. Di ba? Ninanakawan kayo. Yan ho ang laban. Hindi ho ito laban ng Duterte at Marcos. Ito po'y laban nating mga ordinaryong Pilipino sa mga mapang-abusong opisyal ng gobyerno nato. Alam nyo, ngayon makikita mo, malala. Hindi lamang po abusive in a way na pinipigilan ng karapatan nating magsalita. Abusive in a way na talaga nga namang yung mga dapat sana natatanggap ng ating mga kababayan, kinukuha pa. Meron nga ako nakitang video na yung 10,000 na pang-ayuda ang ibinigay sa kanya ng local government, 1.5 na lang po. Gusto ko magmura. Kinatkong. Ang laki nun, isipin mo, isang tao pa lang yun. Oh. 'Di ba? Yun yung sinabi ni Mayor Magalong na grabe yung sa project ng mga congressman. Magkano nang kinakatkong ng mga congressman? Eto, pati mga local government natuto ng magnakaw ng sobrang laki. Dati pitik-pitik lang ang nakaw eh. O, 'di ba? Yung tama na 500, okay na 1,000. Ngayon hindi. Talagang walang yaan na. From 10,000 to 1.5. Ano ba namang klase yun? So, magkano kinita nung ano na yun? Oh, di ba? Pambihira. 8.5. Kung hindi ako nagkakamali, 10,000 minus 1. Absent po kasi ako nung tinuro yan eh. 10,000 minus 1.5. Do 8.5 yun na po. Isang tao lang yan, ha? Isipin mo, isang tao pa lang yan. Paano pa? Kunwari, sabihin mo ng 8.5 times 2,000 yung tao doon. O sabi mo ng 1,000. Magkano yun? 8,500 o 00 plus 1,000. Naku, grabe ho. Milyon na. Milyon na kagad ang ninakaw. At ito matindi. Pinababayaan ng gobyerno yung nakawang ganun. Di ko nga alam kung pinababayaan o baka naman may porsyento yung departamento na nagbibigay nun. Di natin alam, di ba? Kasi nakawan na nga yan eh. So, sa tingin ninyo, kasi isipin mo kung ayuda yun, di ba? Siyempre, hindi ba malalaman ng boss yun? Na kinakat kung ng mga nasa baba? Abay, malamang sa malamang, nalalaman yun. Di ba? Alam nyo kung bakit. Alam nyo, simpleng-simple lang naman. Paano nila matutustusan ang kanilang gastos para sa pangangampanya? Gastos pambayad sa mga vlogger nila. May balita nga ako, yung isang tae vlogger. Kilala niyo yun, si tae vlogger, si Diba? Kilala niyo yun? Ang bayad daw di umano dun. Naku, ayoko, hindi talaga. Di umano, kalahating milyon ng bayad dun kada buwan daw. Naku, totoo ba yun? Ewan ko pero posible. Alam mo bakit posible? Kasi nga, di ba, naikwento ko sa inyo noon, before pa, meron nang nagaganap na recruitment sa mga vlogger, yung mga vlogger na wala namang kinaugnayan sa politika, naging political vlogger. Naikwento ko yung before sila naglabasan. Tama, mali. Ibig sabihin nun, nung naglabasan sila, tunay yung sinabi natin, kinuwento natin.
Nakwento natin yun month before sila lumabas. Kasi nga, meron tayong kakilala na humindi doon. So, doon pa lang, kita mo na, mantakin mo yun kung sakasakali, magkano yun. May isa pa, yung isang gago. Magkano? Di ba, umamin siya. Highest paid siya. Sa kampo nila. Actually, dami nagsasabing highest paid sila doon sa kampo nila. Hindi nila alam, ginagago rin sila nung nagbibigay sa kanila. O sasabihin, highest paid ka dito, ganito, ganito. Pero yun, literal, umamin. Umamin po yun. At ito malupit. Nung pag-amin niya, bigla siyang nawala. Biglang tumigil sa pagpupolitika. O ibig sabihin, napagalitan. Ba't ka umamin? Tarantado ka talaga. Yun ang siste. Mantakin mo, di ba? Kaya sabi ko sa inyo, kung ganun kalaki yung ginagastos sa mga vlogger, sa pangangampanya, saan kukunin yun? Sa pera na dapat sana natatanggap through ayuda, through projects. Kaya nga kita mo, pansinin nyo ngayon ang lupit ngayon ng nakawan. Kaliwat kanan ng proyekto, pero hindi natatapos. Kaliwat kanan ng proyekto, puro substandard. Bakit po? Kasi kailangan nila maglabas ng proyekto, masimulan. Para pag nasimulan, meron ng ganun sigurado. Kasi pinaghahandaan na yung 2025. Kaya nga kung papansinin nyo din, kaliwat kanan ng krimen, bakit kanyo? Kasi nga yung mga kidnapping, tandaan ninyo, nauso na yan dati noong yung unang administrasyon bago si Pangulong Duterte, nauso yan yung kidnapping. Ginagawa yan sa mga foreigner na mga illegal na nandito kasi hindi makakapalag mga foreigner na mga sila ay mga may masasamang ginagawa, sila ang kinikidnap. Para hindi sila makapalag, hindi sila makasumbong, hindi sila makapag-cooperate with the authority kasi magkakabukingan So sila po yun. Antindi, di ba? So sila po yun. Ngayon, bumabalik na, kinikidnap. Sino involved? Police. Di ba? Kakaano lang Kakasibak lang ng ilang pulis Gamit pa, mobile ng pulis yung kanilang motor. So ibig sabihin, sa tingin ninyo, gumagalaw sila ng sila-sila lang? Walang utos? Posible yun. Imposible yun. So, ibig sabihin, alam na natin, alam na this. Meron talagang nagaganap na fundraising. Yan ang pag malapit na eleksyon, 2025 is just around the corner, next year na, di ba? Ibig sabihin yan, malapit na. Kaya kailangan magpa-fundraising na tayo. At the same time, double time bomba yung mga Ensimada vlogger, yung mga bangag vloggers. Shout out po sa mga bangag vloggers na inutusan lang bumili ng suka, ang binili toyo pag uwi. Ngayon, vlogger na, political vlogger na. Di ba? Kaya nga, magmamatsyag tayo. At tayong mga maisog. Kasi tandaan ninyo, ang maisog ay hindi lamang organisasyon. At ang maisog ay ang bawat Pilipinong matapang na tumatayo para labanan ang mga mapang-abusong korap, politician, mapang-abusong mga nananakal sa ating karapatang magsalita. Kayo pong mga kababayan nating maisog, matapang. Kaya abangan nyo pa yung mga susunod. Meron pa sa Hong Kong. Balita ko, meron daw sa Paris. Talagang na yan. Sunod-sunod na yan. Kaya kung kayo, nais ninyo magpahayag, hindi ko kailangan libu-libu kagad ang pumunta. Kasi naintindihan natin sa ibang bansa, mahirap po mag-gather na libu-libu. Tsaka busy mga kababayan natin. Hindi importante yun. Diba? Ang importante lang, coordinate with the TOPS Coalition para ma-announce, matulungan kayo, masuportahan kayo in a way sa information, maipakalat. Diba? Coordinate with them. Kasi ang importante dito, sama-sama tayo. And this is organic. Kanya-kanya ito. Kanya-kanyang gastos ito. Organic ito. Wala hong binabayaran dito. Wala ditong may ini-in-charge, maningil, yung mga ganyan-ganyan. Wala. Doon sa mga Ensimada. Kung gusto mong kumita at kumatkong, doon sa Ensimada.
Doon kayo sa mga tanso vlogger. Yung mga tanso vlogger na yan, mga scammer yung mga yan na ginawang vlogger. Mga scammer na ginawang vlogger. Oh, di ba? So, congratulations again, Japan Maisog. At kayo po ay tagumpay na nagpahayag ng inyong hinaing sa ating gobyerno. Maraming salamat po. God bless everyone. Thank you po. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaaway.